Basa pa oh. Welcome back mga kalapatids. Walang tigil nga ang ulan, kaya hindi kami makapagpakawala. Baka abutin ng malakas na ulan. Itong mga naturuan na namin, walang problema to. Wala nang problema sa pagtuturo. Ang problema itong mga second batch. Nadidelay yung pagpapakawala sa kanila. Ayan, natitingga yung pagtuturo sa kanila. Nung Sunday nga, nagpakawala kami mga kalapatids. Mga 10:30 ng umaga. Itong brown na to. Nawala to nung Sunday. Ayan, kahapon lang to nakauwi. Nung Monday ng alas 4 ng hapon. Kalakasan ng ulan. Ayan, buti hindi siya masyadong nabasa. Nakauwi pa rin. Super set pa naman. Ayan, nilalamig oh. So, hindi ko alam kung makakapagpakawala kami kasi pabugso-bugso yung ulan mga kalapatids. Medyo maamoy. Kasi nga mataas na yung yung moisture dahil lagi nang nag-uulan. Kaya ang ginagawa namin, lagi kaming nagtatanggal ng dumi o ng poop nila mga kalapatids. Dahil ang haba na ng ulan o sunod-sunod na yung araw na umuulan mga kalapatids. Yung tubig nila nilalagyan namin ng Tulume 5-in-1 prevention para nga kahit papano makaiwas sila sa sipon. Kasi nga panahon ng one eye cold ngayon at saka ng sipon mga kalapatids. So bali yung Tulume 5-in-1 pangalawang araw na nga kami nagbibigay. So, siguro hanggang 3 days na sunod-sunod o kahit hanggang 4 to 5 days pwede yan mga kalapatids kasi natural naman yan. Ang importante, hindi magkasakit yung mga ibon natin, ma-prevent natin yung sakit. Kasi nga, walang tigil ang pag-ulan. Laging malamig yung panahon. So ito nga yung mga breeder namin dito sa colony. Yan, mga na to, pahabol na mga inakay. Hirap nga pag tag-ulan, pag inabot ka ng ng tag-ulan tapos nagbi-breed ka pa. So, maganda talaga mag-breed ng mas maaga para tapos agad yung breeding. Bali, araw-araw nga yung linis niyan. Yung flooring nila mga kalapatids, hindi namin hinahayaan na mababad o dumami yung dumi nila sa flooring kasi iniwasan namin umamoy. Kasi itong isa dito na nangitlog. Ayan, lipat natin dito. Doon na siya sa dito siya sa itlog sa flooring. Ito nga yung nanay ni Posca. So dito rin sa aming breederan dito sa colony mga kalapatids. Nakatulume din yan, 5-in-1. So okay naman kahit papano sa ngayon wala pa rin tinatamaan ng sipon. Dito sa aming mga alaga. Dahil nga nagtatagulan na mga kalapatids. Unti-unti na nga kaming magpapahinga ng aming mga breeder. Kasi nga hindi na panahon ng breeding ngayon mga kalapatids. Iba mga pahabol na lang talaga. Bali si Bulak nga nilagay ko na dito mga kalapatids. Ito na siya. Ayan o. Pinagpahinga ko na muna si Bulak. Tapos yung asawa ni Tim, pinagpahinga ko na rin. Ayan o, si Goldin. Pahinga na rin sila sa breeding. Dahil nga nag-uulan mga kalapatids, araw-araw naglilinis si JJBK ang sakulam. Ayos na. Sipag-sipagan pagka nga hindi nilinis yan mga kalapatids, nagkakaroon ng amag. Ano sa ilong masakit mo? Nakita mo si JJBK na masakit daw sa ilong. Paano pa yung mga kalapati natin pagka hindi natin nililinisan yan? Araw-araw yung ginagawa namin paglilinis. Araw-araw yung pagtatanggal ng mga poop nila dyan sa mga tray. Kasi nga pag pinabayaan niya mga kalapatids, nagkakaamag yung mga dumi nila. Kaya dapat araw-araw nililinis. Pag gantong panahon ng tagulan. Kung summer okay lang, mainit. Pero pagka gantong tagulan, dapat araw-araw nililinis. Tinanggalan mo na tayo. Oo, mamaya. Tapos yung breeder nga namin dito sa loob ng ibunan. Ito na lang nga natira, yung inakay ni Bulak. Yan, hindi pa rin kinukuha.
nung nagpasingsing. Tapos itong si Itim, ililipat ko na rin kasi nga nakita ko tumutuka na itong mga dalawang kinakay niya. Itim na naman. Puro itim lang yung kulay ng inanak nila. Tapos ito nga yung kay Idol Bartley Miguel Rodriguez. Maraming salamat sa iyo, Boss Idol Bartley Miguel Rodriguez. Yan, binigyan tayo ng kanyang lahi ng Grisel ng Kyra at 520 line niya. Baka namin siya pwede ihalo dun sa mga kalapati namin. Siguro 2 weeks na siyang nandito sa 17 by 30 na cage. Yan, nandiyan lang siya mga kalapatids. Di nga kami basta-basta nagsasama ng ibon. Nakahiwalay muna siya. Inoobserbahan namin yung kanyang dumi. Tsaka yung itsura niya mga kalapatids. Ito nga yung panahon dito sa amin. Yan, mukhang ano na naman, no? Maitim na naman yung ulap. Mukhang bubuhos na naman ang malakas na ulan. Huwag naman sana. Mahirap magturo ng inakay. Yan, medyo humina yung ulan mga kalapatids. Mukhang pwede kami magparonda. Ito lang first batch. Yan, dino-double check ni JJBK ang sa kulam. Ito lang first batch yung papakuwala namin. Wala. Kumigil na nga yung ulan. Yan, nagpakawala kami. Sana wag abutin ng malakas na ulan. Yan na, di para na. Sakto, tumigil yung ulan. Pero hindi tayo papakasigurado mga kalapatids. Kasi madilim pa rin yung kalangitan, no? Yun na, palayo na. Sila, oh. Medyo lumiwanag nga dito ng konti. Sana wag nang umulan. Yun na. Time check, 9:16 AM. Ayun, yung mga ibon namin. Ilang araw din hindi napakawalan to mga kalapatids dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. So, ngayon, medyo nakachempo ng bagya. Taas. Pinakain ko na nga itong second batch dahil hindi naman sila papakawalan. Siyempre yung pagkain niyan, walang iba kundi ang kalapatids breeder mix ni Boss Ronald Gonzales. Pagka talagang maaraw na, saka ko na lang papakawalan to mga kalapatids. Mahirap na, baka mabasa na naman sila ng ulan. Ayan, nabuto na naman ng ulan. Yan sila, oh. Time check, 9:57 AM. Ang lakas ng ulan, nabuta yung dito. Ayan, oh. Ayan, oh. Yari. Ayan na, baba na. Time check, 10:40 AM. Ayan, papasukin ko lang mga kalapatids. Subukan ko istikin. Ayan, mga basa pa, oh. Kahit pa paano, napapapasok ko na sila sa pamamagitan ng stick, mga kalapatids. Yung pa iba. Yung isa lang ang hindi ko napapasok, yung itim. Siyempre, yung binigay natin pagkain dyan, walang iba kung hindi ang kalapatids breeder mix ni Boss Ronald Gonzales. Dito ko natatapusin ang video ko para sa araw na to. Please like, share, comment, subscribe. Keep safe, God bless, ingat mga kalapatids.